Diyos Ama sa ating Panginoong Lingkod, Brother Ariel Guevara, na bumabati po sa inyo ng isang magandang hapon. Bago tayo mag-upisa, tayo po ay dadaan sa mga pagbati. Pinabati po natin ang ating Pastor Jess Haspiam at ang kanyang may bahay. At ganyan din ang mga kapatiran dito sa Kaibiga at Bagbagid, no? Ang family Duromal, family Juan, family Bayon, family Resurrection, family Mercado, family Puertes, family Miguito, at din ang family Ayag. At binabati natin si Brother Norben Sarin dyan sa Hungary, at si Sister Ariela dyan sa Dubai. Binabati rin natin ating mga kaibigan ng pastor, si Bishop Jason Gabrola, at si Pastor Romeo Loredo, at si Brother Elas Gamalo Bertudaso Dagoplo, at si Brother Moises Escuela. Binabati rin natin si Pastor Resti Tihome, at din si Pastor Willie Peralta, at si Pastor Jimmy Istomago dyan sa North Sagaray, at si Pastor Jose Miller Reyes dyan sa Bagong Silang. Binabati po natin sila ng isang magandang hapon, at bigyan natin pagkakataon ang ating kasama si Brother Edwin Duromal upang siya po ay makapagbati. Okay po, magandang hapon po sa inyong lahat at salamat po sa pagkakataon, Brother Ariel. Una-una po, napapasalamat po ako sa Panginoon. Ako nga pala si Brother Edwin Durmal. At nagpapasalamat po ako sa hapong ito. Nakasama po ako sa programa sa Apostolic Back to the Bible. Una-una, binabati ko po ang aking mga kamag-anakan dyan sa Canada. Si Wilma Gaburay, at ang aking pamangkin dyan na si Annalyn Villaros. At sa Hong Kong po naman si Cindy, si James Villaros. Amen. God bless po, pagpalain kayo ng ating Panginoon. Ngayon din po sa aking mga kaibigan dyan sa Limeri, Kapinyahan, Iloilo. Binabati ko po dyan si Charlie Fernandez, Raul Canales po, at sa iba pong mga kaibigan dyan na hindi ko po nabanggit. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. At gayon din po sa aking mga kapatid dyan sa Limere, si Ninita Amelda, si Raquel Salcido, at si Jumari Durmal. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon, at magandang gabi po sa inyong lahat. Amen. Thank you very much, Brother Edwin Duromal, sa ating mga magagawa dito sa ating church. Sa lahat po ng ating mga viewers na patuloy sumusubaybay sa Apostolic Back to the Bible, maaari po tayong magtanong. Kung meron man tayong mga katanong, ay maaari kayong mag-comment dyan, at sasagutin po natin yan sa tulong at awa ng ating Panginoon Diyos. So tayo po mga kaibigan ay tuloy-tuloy na po, at ang ating topic po mga kaibigan at mga kapatid ay yung tinatawag nila na Patriotism, no? Ito ang aral ito mga kaibigan ay kung saan yung salita kasing Patriotism, galing po ito sa dalawang word na Latin na fader saka fascio. Na ibig sabihin po ng fader ay yan po ay father, at yung fascio naman yan po ay ang pagdurusa. So mapapansin natin ang doktrina po nila na ang napako ang ating Panginoong Jesucristo, yung Ama ang napako at yung Ama rin ang nagdusa, at ang Ama rin ay namatay. Marami pong paniniwala mga kaibigan at mga kapatid, pati yung mga tinatawag natin na monarchianism at modalism, wala po silang pagkakaiba sa doktrinang ito mga kaibigan at mga kapatid, kasi ang sa kanila ang Diyos ay namatay sa anyong tao. No? Ang Diyos ay namatay sa anyong tao, so patay pa rin ang Diyos, wala pa rin ligtas sa kanila. So ang yung tinatawag natin na Patriotism, ganun din yung mga kaibigan na ang Diyos daw, ang Diyos Ama ang namatay, at ang paniniwala nila na ang Diyos Ama ito po ang nagkatawang tao mga kaibigan at mga kapatid. So, totoo po ba mga kaibigan ang kanilang paniniwala na ang Ama raw ang napako sa krus, at yung Ama rin ang nagdusa mga kaibigan doon sa krus ng Kalbaryo? Dahil ang sabi nila, pagka ang Diyos daw ay hindi namatay, hindi raw yan tunay na Diyos. At dapat daw ang magtutubos sa ating mga kasalanan ay walang iba kundi ang Diyos.
kung hindi raw Diyos ang Panginoong Kristo, paano raw tayo natubos sa ilalim ng kasalanan, mga kaibigan? So, bibigyan po namin kayo ng mga idea, mga kaibigan, nga ay sa mga istorya, no, sa history, na ang Fantrifasianism ay maling doktrina ng ikatlong siglo na kinikilala rin bilang modalism o tinatawag din na Sabellianism, no? Na naghahawak sa Diyos na Ama na nagdurusa sa krus bilang si Hesukristo. So mapapansin natin, mga kaibigan, ang paniniwala nila, Buddy Edwin, ang lumalabas, ang Ama ang pinako sa krus. Oo. No, nang pinako si Kristo, ang Ama ang nakaramdam ng sakit at ang Ama rin ang naka-experience ng kamatayan. Yun ang ayon sa kanilang paniniwala na ang Ama, yun ang napako. So, makikita natin, mga kaibigan at mga kapatid, kung yung Ama ang napako, Buddy Edwin, at kung yung Ama rin ang namatay, patay sa kanilang doktrina, kasi doktrina ito nila Ventilador Sabihin na natin kasi, total, inaatake niya rin ako sa programa niya. Yun, ito naman ay na-adapt din nila Pastor Obensa, no? Ating mga kaibigan na ito. At sila Pastor Lagbas, bagamat sila ay modalism o monarchianism, ang tinatawag natin na common na oneness, pero ang aral nila ay patria, no? So may pagkakahawig sila, mga kaibigan, mga kapatid, kasi ang paniniwala nila, ang Diyos Ama ang nagkatawang tao. Edwin. So kung ang Diyos Ama ang nagkatawang tao, lalabas na ang Diyos Ama nga ang napako sa krus. Tama. At ang Diyos Ama nga rin ang namatay sa krus, dahil ang Ama ang nagkatawang tao. Pero, Buddy Edwin, ayon ba sa banal na kasulatan sa ating doktrina at paniniwala, ano po ba ang nagkatawang tao? No? So, maigi, bigyan natin, Buddy Edwin, ng pagkakataon. So, ano ba ang nagkatawang tao, Buddy Edwin? Patay sa ating paniniwala. Ang Diyos Ama ba ang nagkatawang tao? O yung berbo, ayon sa ating paniniwala? At ayon po sa ating paniniwala, ang nagkatawang tao, ang berbo ng Diyos. Hindi po ba? Hindi po yung Ama na nagkatawang tao, kasi ang Ama hindi po pwede magbago ang kanyang anyo Mananatili po siya kung ano yung sinasabi niya sa Santiago 1:17 na ang Ama ay walang pagbabago siya. Maigi, basahin natin, Buddy Edwin, no? Maganda yung pinahayag mo. Sabi diyan sa James 1:17, ang bawat mabuting kaloob at ang bawat sakdal na kaloob ay pawang buwan sa itaas na bumababa mula sa Ama ng mga ilaw, na walang pagbabago ni kahit anino man ng pag-iiba. Yung term dito, Brother Edwin, na walang pagbabago, sa Greek, ito ay tinatawag na paralogy. Yung word na paralogy, mga kaibigan, yung kanyang definition ay ang Ama ay hindi pabago-bago o paiba-iba ng anyo. So, mananatili pa rin siyang espiritu na kagaya ng sinabi ng Panginoong Kristo na nasa katawang tao ang Panginoong Kristo, pero pinapahayag niya pa rin, Brother Edwin, na ang Diyos ay espiritu. So kung si Kristo na mismo ang Diyos na espiritu, bakit ipapahayag niya pa na ang Diyos ay espiritu, samantalang ng time na yon siya sabi nila na nasa katawang tao ang Ama? Yun, magkakaroon ng problema ron, Brother Edwin. So sa ating paniniwala, at ito, Brother Edwin, hindi lang natin paniniwala to, kundi ito ay biblical. Biblical. Nababasa po natin. Meron po tayong batayan. Na ang nagkatawang tao ay walang iba kundi ang berbo. Tingnan natin sa John 1:14, at nagkatawang tao ang berbo, tumahan sa gitna natin. Nakita namin ang kanyang kaluwalhatian ang gaya ng sabugtong ng Ama, na puspos ng biyaya at katotohanan. Yung glory pala, Brother Edwin, no? Kung nagkatawang tao yung berbo, yung kanyang glory, kagaya ng glory ng God the Father at ng Diyos Ama, mga kaibigan, mga kapatid. So, itong, Brother Edwin, maswak ito sa ating paniniwala at ito maging sa Biblia, na ang nagkatawang tao ay walang iba kundi yung berbo. Tama. At mali ang paniniwala nila na ang Ama ang nagkatawang tao. Kasi bakit titingala pa si Kristo sa langit kung yung Ama pala mismo ang nagkatawang tao? Lumalabas, mga kaibigan, ay
ginagawa nilang artista ang Panginoong Jesucristo na titingala doon sa langit na wala palang itinitingala doon. Oo. Yun ang nagiging problema. Ano masasabi mo dyan, Buddy Edwin, no? Yan ang mangyayari. At isa pa, Buddy Edwin, kung nagkatawang-tawang Ama, kung titignan mo, Buddy Edwin, sa John chapter 5, tingnan mo sa verse 26. So, sabi rito, no? Ay, ganito ang sabi ng Biblia na sapagkat kung paano ang Ama ay may buhay sa kanyang sarili, gayon din naman pinagkalooban niya ang anak na magkaroon ng buhay sa kanyang sarili. So, mapapansin mo din, may buhay yung Ama. Mayroon din buhay ang anak. Anak. So, ang Ama ba, Buddy Edwin, espiritu ba o hindi? Espiritu ang Ama. Yung anak, ang ano naman ang kalagayan ng anak? Tao siya. Ayun, mga Kaya nga yung tao namatay. So, mapapansin natin, yung Ama ay espiritu na may sariling buhay, at gayon din yung anak na sa kalagayang laman o tao, may sariling buhay, mga kaibigan, mga kapatid. So, kaninong buhay yung ipinangtubos doon, Buddy Edwin? Kasi mapapansin natin sa unang 1:3, versikulo 16, makikita natin na ibinigay niya ang kanyang buhay para tayo po ay matubos sa ating pagkakasala. Titingnan niyo po sa 3:16 of the book of First John, dito'y nakilala natin ang pag-ibig sapagkat kanyang ibinigay ang kanyang buhay dahil sa atin. Yung salita rito, Buddy Edwin, na buhay, yan po mga kaibigan sa Greek word, ayan ay natawag na soke. No? Yan ay, Buddy Edwin, yan yung living soul, mga kaibigan at mga kapatid. Hindi yan yung sowe, na kagaya ng paniniwala ng mga iba na paniniwala ng mga oneness na ang espiritu raw ni Kristo, isa lang daw, wala raw siyang espiritu ng tao. Kundi, espiritu lang daw ang merong taglay kay Kristo. O ayon sa kanilang paniniwala. Oo, kaya mapasin natin mga kaibigan na kanyang ibinigay ang kanyang buhay dahil sa atin, na dapat nating ibigay ang ating mga buhay dahil sa mga kapatid. Kasi nasa kanya ba din yung eternal life eh? Oo. Yung eternal life na nasa kanya, hindi mapupunta sa atin hanggat hindi niya ibibigay yung kanyang buhay. Kasi yung buhay na nasa kanya, mga kaibigan, yun din po ang magiging buhay na magiging taglay natin, mga kaibigan at mga kapatid, pagdating po ng araw. So, mapasin natin, Buddy Edwin, na hindi ang Ama talaga ang namatay. Kasi sinabi mo kagayin na ang Ama ay hindi nagbabago, ni kahit anino man ang pag-iiba, at ito mga kaibigan ay biblical ito. Oo. At hindi tayo gumagawa ng kwento rito, mga kaibigan. Kasi ang paliwanag nila, Buddy Edwin, kung titingnan mo sa Gawa 20:28 na kanino raw dugo yan? No, kasi kasi nakalagay doon, ibinili niya ng kanyang sariling dugo. Lalabas, mga kaibigan at mga kapatid. Yung nagbili daw ay walang iba kundi ang Diyos. Oo, yun ayon sa kanila. At yung Diyos na ito ay siyempre sabi ni Pablo, may isang Diyos lamang ang Ama, tumutukoy ito sa Ama. No? Tingnan mo, basahin mo din sa 20:28 ng Gawa. Ang sabi dito sa 20:28 ng Gawa, ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan. Nasa kanila'y ginawa kayo ng Espiritu Santo ng mga obispo upang pakanin ninyo ang iglesia ng Panginoon na binili niya ng kanyang sariling dugo. Yon, mapapansin mo ba, Edwin, na pakanin ninyo ang iglesia ng Panginoon na binili niya, yung niya, ito ay tumutukoy ito sa Panginoong Jesucristo pa rin. Binili niya ng kanyang sariling dugo. So, mapapansin natin, Buddy Edwin, yung Panginoon na binili niya ng kanyang sariling dugo, Buddy Edwin, ito ba yung namatay? May basahin natin kung ito ba yung namatay na Panginoon na ito. Sa unang Korinto, makikita mo, Buddy Edwin, na yung ebidensya na yung Panginoon na ito na bumili ng kanyang sariling dugo, ito po yung namatay, mga kaibigan at mga kapatid. So mababasa natin, Buddy Edwin, no, sa unang Korinto 6 at ang bersikulo po, mga kaibigan, ay 14. At muling binuhay ng Diyos ang Panginoon. Malinaw to, mga kaibigan. Sino itong Diyos, Buddy Edwin, na bumuhay sa Panginoon? Ang Ama. Yon. Malinaw sinabi ni Pablo na at muling binuhay ng Diyos ang Panginoon. At muling bubuhayin naman tayo sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. So yung Panginoon,
na walang iba kundi ang Panginoong Kristo na sa kanyang sariling dugo, at ito yung namatay, sabi ni Pablo, muling binuhay ng Diyos ang Panginoon. Hindi sinabi na binuhay niya kanyang sarili, kundi binuhay ng Diyos ang Panginoon. So, labas ko yung mga kaibigan at mga kapatid. So, ang bumili talaga ng sariling dugo ay walang iba kundi ang Panginoon. Brother Alvin, meron akong tanong dyan sa 2028. So, lilinawin lang po natin, no? Kasi ayon po sa ibang sama, ang kanilang paniniwala na mayroon po dugo ang Diyos. Tama po ba, Brother Aljon, na ang Diyos ba ay mayroong dugo? Ito mga kaibigan, ang Diyos po natin, Espiritu. Oo. Paano nga, kung halimbawa, kung ang Diyos ay Espiritu, paano siya magkakaroon ng dugo? Kailangan niya, mga kaibigan, mga kapatid, maganda siya ng katawan. Oo. At yung katawan na yung Buddy Edwin, tinatawag natin na kordero. Ikaw ba, Buddy Edwin, payag ka ba yun yung kordero? Yun ba yung ama? Ay, hindi. So makikita nyo sa Revelation chapter 5 verse 1, yung pinatay, yung kordero. Hindi yung ama. Hindi. Dahil ayon doon sa 1.29 ng uban, ang pinatay doon ang kordero ng Diyos. At hindi po ang Diyos ang pinatay. At namapasin mo ba ni Edwin, yung kordero na ito na pinatay, sabi niya, ipinili mo ang mga tao sa bawat bansa, bawat wika, bawat bayan. So yung kordero ang namatay, hindi yung Diyos na nakaupo doon sa luklukan. Kung titignan natin mga kaibigan, yung senaryo ng Revelation chapter 5 ba ni Edwin, kung titignan natin sa 5:1 of the book of Revelation, pero ito binabaliwala ito ng iba, Buddy Edwin, napapasin natin. At nakita ko sa kanang kamay yaong nakaupo sa luklukan ang isang aklat na may sulat sa loob at labas na tinatakan ng maigpit ng pinong gatak. So ito may nakaupo sa luklukan, Buddy Edwin, no? Kung titignan natin at nakakita ko ng isang malakas na anghel na nagkatanyag ng malakas na tinig, sinong karapat dapat magbukas ng aklat at magtanggal ng katak nito. At sino man sa langit o sa ibabaw man ng lupa o sa ilalim man ng lupa ay hindi makapagbukas ng aklat o makatingin man. At ako'y umiyak na mainam sapagkat hindi nakasumpong ng sino mang marapat magbukas ng aklat o makatingin man. Sabi ni Juan Buddy Edwin. At sinabi sa akin ng isang matatanda, huwag kang umiyak. Narito ang isang leon sa angkan ni Juda, ang ugat ni David. Yung ama ba, Buddy Edwin, yung ba yung ugat ni David? Hindi yun. Tumutukoy ito sa ating Panginoong Kristo upang magbukas ng aklat ng 7 katak nito. At nakita ko sa gitna ng luklukan ang 4 na nilalang na buhay, at sa gitna ng matatanda ang isang kordero na nakatayo na wari ay pinatay. So may kordero ba, Edwin? Nakatayo. Tapos merong nakaupo doon sa luklukan na merong hawak ng isang aklat na merong tatak sa labas at sa loob. Ngayon, etong nakatayo ba ni Edwin, sabi dyan sa verse 9, at pagkakuha niya ng aklat, ang 4 nila na buhay at 24 na matanda ay nagpatira pa sa harapan ng kordero. Alam naman natin ba, Edwin, na yung kordero ay walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo. So bakit ba ni Edwin nagpatira pa ito? Sabi nito, ang bawat isa may alpa at mga mangkok na ginto na puno ng kamangyan at siyang mga panalangin ng mga banal. Sila nag-aawitan ng isang bagong awit na nagsabi, ikaw. Sabi doon sa kordero, Buddy Edwin, ha? Hindi sa ama sinabi. Ikaw ang karapat-dapat na kumuha ng aklat at magbukas ng mga tatak nito. Sapagkat ikaw ay pinatay. Sino itong pinatay, Buddy Edwin? Yung kordero. Ang kordero, ang ating Panginoong Jesucristo. Ayon sa konteksto ng talata, ikaw'y pinatay. Ito, Buddy Edwin. At binili mo sa Diyos. Sino itong Diyos na binilihan? Walang iba kundi ito yung ama. Binili mo sa Diyos ng iyong dugo. Di sabihin, Buddy Edwin, yung may dugo, yung kordero. Oo, ang anak ng tao. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Kasi yung ama, Espiritu Diba? Kasi kung sasabihin nila na yung ama ay merong dugo, taliwas yun sa sinabi ni Pablo na ang laman at dugo hindi makakapasok sa kari ng langit. Paano nakapasok yung dugo doon sa langit? Kung yung ama may dugo. Oo. Mapasin natin. Kaya nga merong inihandang katawan mga kaibigan, at yung inihandang katawan na yun, mga kaibigan at mga kapatid, bagamat ang Diyos walang dugo, pero kaya niya mag-produce ng dugo. Kagaya natin, mga kaibigan at mga kapatid, bagamat ang Diyos ay Espiritu, pero kaya niya mag-produce ng tao. Oo. Kaya niya lumalang sa wala. So, yung dugo na ito, mga kaibigan, Buddy Edwin,
ito'y nasa kaisipan na ng Diyos na una pa lang. Ito'y nakahanda na Naka-preserve na ito mga kaibigan at mga kapatid para tayo po ay matubos, Brother Edwin. Kasi meron ng solusyon ang Diyos bago ang tao mahulog. Meron ng dugo mga kaibigan, mga kapatid. Pero hindi pa ito nakahayang. Tingnan mo, Brother Edwin, no? Pansinin mo sa unang Pedro, yung aking pinapahayag na tungkol dito, mga kaibigan at mga kapatid. So, unang Pedro 1:19 ay ganito. Kundi ang mahalagang dugo, gaya ng sa korderong walang kapintasan at walang dungis, sa makatwid bagay ang dugo ni Kristo. Mapasin mo. Sa 20, na nakilalang nga ng una, bago itinatag ang sanlibutan. Yung dugo ni Kristo, Brother Edwin, ng kordero, nakilala na ito ng una bago tinatag ang sanlibutan. Ngunit, inihayag sa mga huling panahon dahil sa atin. Meron ng dugong nakaprefer, Brother Edwin, no? Oo. Pero hindi pa siya nakahayag. Kaya mapapasin natin mga kaibigan, yung pumasok ang kasalanan, mga kaibigan at mga kapatid, meron ng solusyon ng Diyos Oo. At ayon sa propesiya na meron talaga na kordero na lilitaw para tubusin ang tao sa pagkakasala. At ang kordero nito, Brother Edwin, hindi ito yung ama. Hindi. Kasi paniniwala ng iba, yung kordero daw, ito rin daw yung ama. Sabi ng Bible, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Kung mapapasin mo yung word, Brother Edwin, kordero ng Diyos. So, sabihin, yung kordero sa Diyos yun. Oo. Kagaya mga kaibigan ng Espiritu ng Diyos. O, sabihin, yung Espiritu sa Diyos yun. Kaya Espiritu No? Iglesia ng Diyos. Sa Diyos yun. Sugo ng Diyos. So, yung sugo, dahil galing yun sa Diyos, kaya tinatawag na sugo ng Diyos. Yung kordero ng Diyos, mga kaibigan, walang iba, kundi ang ating Panginoong Kristo. So, sino ang namatay, mga kaibigan? Ano ba paniniwala natin, Brother Edwin, tungkol sa ating Panginoong Kristo? Nang tinanong niya ang mga apostol, tingnan mo, Brother Edwin, sa Mateo 16, at ang bersikulo po ay, mga kaibigan, ay 14. No? Tingnan natin, mga kaibigan. Ano ba paniniwala ng mga apostol? Para makilala natin, Brother Edwin, kung sino ba itong kordero na ito. Sa Mateo 16 at ang bersikulo po, mga kaibigan, ay 14. Sabi ng mga tao, mga kaibigan, si Jesus daw ay si Elias, si Jeremias. Basahin mo dito sa 6:14. Okay, sa 14. 6:14 ng 16:14. Yan sa mas maganda yung Bible mo, no? Yan. Okay. Papasin yung mga kaibigan, no? Sa 16:14 of the book of Matthew. Tingnan niyo po. At kanilang sinabi, anang ilan si Juan Bautista, ang ilan si Elias, at ang mga iba si Jeremias o isa sa mga propeta. Tuloy. Kanyang sinabi sa kanila, datapwat ano sabi ninyo kung sino ako? At sumagot si Simon Pedro at sinabi, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Yun. Tama, mga kaibigan. Nang makita natin, mga kaibigan, tinatanong ng Panginoong Kristo, Brother Edwin, yung mga apostol, anong sabi ng iba? Kung sino ako? Kung sino yung anak ng tao? Kung titignan mo sa verse 13. No, nasabi dyan sa verse 13, nang dumating nga si Jesus sa sakop ng Caesarea ni Filipo, ay tinanong niya ang kanyang mga alagad na sabi, ano baga ang sabi ng mga tao kung sino ang anak ng tao? Sabi ng iba raw, siya raw si Elias, Brother Edwin. Yung iba naman, siya si Jeremias. O kaya, isa sa mga propeta. Pero ang tinanong na, Brother Edwin, ng ating Panginoong Kristo, si Pedro. Oo. Sino ako sa inyo? Sabi ni Pedro, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Ito, mga kaibigan, ito dapat tutulan nila ito Oo. Na dapat sinabi ni Pedro, ikaw ang Ama, ikaw ang Diyos. Oo. No, lalabas yung mga kaibigan. Kung si Kristo, Brother Edwin, siya yung Ama, siya yung Diyos, sino yung anak? Wala. Magiging problema Kasi siya na nga ang anak Mm. Kung lalabas ang tanong mo, Brother Aljon, kung si Kristo ang ama
sino ang anak ngayon? Ayun, Sasabihin nila na si Kristo pa rin. Ay, magiging problema, mga kaibigan, mga kapatid. At dapat basahan nila tayo na yung Kristo, yun ang Ama. Oo, wala naman silang talata ipapakita sa Kasi maliwanag na nga na sinabi ni si Pedro, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos. Pero mapapansin mo sa verse 17, ang nagpahayag diyan na si Jesus siyang Kristo, ang anak ng Diyos, walang iba kundi yung Ama na nasa langit. So, tuturuan ba nila yung Diyos Ama na nasa langit na nagpahayag doon kay Pedro na itong si Jesus ang anak ng Diyos? Siya ang Kristo. Kaya mapapansin natin mga kaibigan at mga kapatid, magkakaroon sila rito ng problema kasi kung tatanungin mo sila kung si Yesu Kristo ang tunay na Diyos at siya ang Ama, sino ngayon ang anak ni Yesu Kristo na siyang tunay na Diyos? Kasi ang tunay na Diyos, mayroon po siyang anak. Oo, kasi pag sinabi, sa Bible, yung tunay na Diyos, merong anak. Oo. Ngayon, kung si Yesu Kristo, ang tunay na Diyos, sino ang kanyang anak? Ang sagot nga ng iba si Yesu Kristo pa rin daw Ayun, nagiging problema mga kaibigan. At mga kapatid, no? Yan po ang magiging problema nila. Kagaya nilang sabi niya sa unang 1:5:20 na kaya kung tanungin mo sila, yung tunay na Diyos ba doon sa unang 1:5:20, meron bang anak? Sagot nila, meron. Sino yung anak ni Yesu Kristo na tunay na Diyos? Sagot pa rin nila, si Yesu Kristo pa rin. Mapapalusot nila, dyan 10:30, ako tamay iisa. Ayun magiging problema. Pero mapapansin mo ba, Edwin, sa John 17:3, pinakikilala ni Kristo na ang iisang Diyos lamang ang Ama. Tanong ba, Edwin? Yung pinakikilala niyang iisang Diyos lamang na Ama, si Yesu Kristo ba yung anak o hindi? Si Yesu Kristo pa rin yung anak. Yung pinakikilala niyang Diyos na Ama doon sa langit na isang Diyos na tunay, may anak yon. At yung anak niyon si Yesu Kristo. Pero ang naging problema ng iba, sa unang 1:5:20, yung anak na si Yesu Kristo, nagkaanak din. Dahil ayon sa kanila paniniwala, si Yun ang Kristo tunay na ang Diyos. tunay na Diyos. At nagkaanak, at ang anak din si Yesu Kristo, magiging triple na yung anak. Magiging dalawa na yung anak, Buddy Edwin, lalabas yun. So, yun magiging problema at magiging dilema nila, Buddy Edwin. So, ang namatay, mga kaibigan, balik tayo sa topic. Kung titignan mo, Buddy Edwin, sa 8:3 ng Roma, tignan nyo mga kaibigan. At kasi sisirain nila yung talatang ito, Buddy Edwin. Pag sinabi nila na yung Ama ang nagkatawang tao at yung Ama ang namatay, sisirain nila yung talatang ito, mga kaibigan. Kailangan, hindi nila sirain yung talatang ito kasi masisira ito, mga kaibigan. Tignan nyo kung paano nila lapastanganin yung salita ni Pablo na ang Ama raw nagkatawang tao. So, 8:3, tingnan nyo po. Sige, ikaw magbasa. Sapagkat ang hindi magawa ng kautusan na mahina sa pamagitan ng laman sa pagsusugo ng Diyos sa kanyang sariling anak na nag-anyong lamang salarin at dahil sa kasalanan ay hinatulan ng Diyos sa laman ang kasalanan. Yun, maliwanag, no? Sabi dyan, Buddy Edwin, sa pagsusugo ng Diyos sa kanyang sariling anak. Yung kanyang anak, nag-anyong lamang salarin. Lalabas, Buddy Edwin, yung anak na kanyang sinugo, yun ang nag-anyong lamang salarin. Hindi ang ama. Hindi mismo yung amang nagsugo. Mapapansin mo. Sabi dyan mga sa 2:3, sa 8:3 of the book of Romans, nakikita natin na ang pagsusugo ng Diyos sa kanyang sariling anak, yung anak, nag-anyong lamang salarin. So maliwanag, Buddy Edwin, yung anak ng sinugo ng Diyos, yun ang nag-anyong lamang salarin, nakibahagi sa laman at dugo. Ngayon, Buddy Edwin, yung anak ang nag-anyong lamang salarin, nakibahagi sa laman at dugo, sino ngayon ang namatay? Yung anak o yung amang nagsugo? Ang anak ang namatay. Yon. Yung nagsugo sa kanya, ay hindi pwede mamatay ang nagsugo sa kanya. ayun, dahil hindi nang nag-anyong lamang salarin. Paano mamatay nga ang ama? Yung ama espiritu. Ayun. At maganda mga kaibigan, dahil doon sa 1 Timothy chapter 6 verse 16, na siya lamang ang walang kamatayan, nananahan sa liwanag ng di malapitan. Ito, kinukontra nila yan, brother. Marami ang kumukontra dito sa 1 Timothy muna, balitin sa 1:17. Pisan natin sa 1:17.
Tingnan nyo mga kaibigan at mga kapatid. Kasi sisirain nila yung talatang ito eh. Hindi naman tayo papayag na sisirain nila yung talata. Sa 1 Timothy 1:6-17, ngayon sa haring walang hanggan, walang kamatayan, di nakikita sa iisang Diyos ay ang kapurihan at kaluwalhatian magpakailanman siya naman. Ito mapapansin natin ba di Edwin? No? Now unto the King, eternal, immortal, invisible, the only wise God, be honor and glory forever and ever. Merito ba di Edwin? King eternal, immortal, invisible. Ito ba di Edwin? Hindi ito nakikita eh. No? Hindi nakikita to eh. Kaya nga sabi ni John sa unang 4:12, walang taong kailanman nakakita sa Diyos. Paano yun, Brother Aljon? Kung sinasabi natin na walang kamatayan ang Ama, tapos yung anak, kung siya nga ang Diyos paano po, Brother Aljon, namatay po ang anak? Ang sabi ng Biblia sa binasa mo sa... Yung Ama, no? Ang Ama na sa haring walang hanggang Ama, walang kamatayan yun. Tapos yung anak, namatay siya. Paano natin sasabihin na... Yun ang Ama. Yun ang Ama. Namatay pala yung Ama Ang sabi ng Biblia, ang Ama walang kamatayan. Magiging kontra yun, Brother Aljon, sa sinasabi ko ng... Malinaw yun, Brother Edwin. Kasi sisirain nga nila ang mga talata na ang kanilang paniniwala, ang namatay, yung Ama. Mga kaibigan po, kami po nagpapahayag po kami ng mga aral tungkol sa Biblia. Hindi po kami lumapas tangat sa mga salita ng Diyos. Kundi ang amin pong pinapahayag ay binabasa po namin sa banal na kasulatan. Hindi po kami nagsasalita ng higit sa nakakasulat. Kung ano po yung aming nabasa, ipinapahayag po namin sa inyo mga kaibigan. Hindi po tayo hihigit doon sa mga bagay na susulat. Ngayon, kung mayroon po tayong nabasa, bakit hindi po natin paniwalaan? Katulad po sa aming binasa, na hindi naman kami nagpapahayag, na hindi po namin binasa sa banal na kasulatan, kundi binabasa namin para ipahayag sa inyo na dapat po natin paniwalaan mga kaibigan. Ito ba, Edwin? Maniniwala ka ba na batay sa aral ng patriotism na yung Ama ang namatay? Ay, hindi ako papayag Kukontra po yun sa banal na kasulatan na ang Ama mamatay. At meron sila sinasabi, pagka ang Diyos mo raw ay hindi namatay, hindi yan tunay na Diyos para maligtad ata ba Edwin? Hindi. Mali yung pagkasabi nila na kapag ang Diyos mo ay namatay, mahina ang hindi tunay na Diyos. Hindi tunay na Diyos. Pag hindi namatay ang Diyos. Yun ang aral nila. Kung ganun yung sinasabi nila, saan talata mababasa na ang Diyos ay namatay? Saka magiging baligtad. Oo. Kasi ang tunay na Diyos, hindi namamatay. Oo. Pero sabi nila, pagka hindi raw namatay, hindi raw tunay na Diyos. Anong klase yun ba, Edwin? Kalaban sila ng Biblia. Yun. Kasi maraming paniniwala sa Bible, mga kaibigan, na ang Diyos ay hindi nakikita, Brother Edwin. Kaya mo ba patayin, Brother Edwin, yung hindi nakikita? Ay, hindi. Katulad ng Brother Aljon ang Diyos hindi nakikita. Parang hangin yan Naniwala ka ng hangin na hindi mo siya nakikita, pero ang hangin nararamdaman mo. Nilalangha po natin. Ganun po ang Diyos. Hindi siya, walang katapusan, walang kamatayan. Ganun din yung hangin. Wala din katapusan yan dahil ang Diyos siya ang nagbigay ng hangin. Kaya mapasin mo ba, Edwin, imposibleng mapatay ang Diyos dahil mamapasin mo din kung titignan mo sa unang 1:4-12, tingnan mo ba din? Paano nila mapapatay ang Diyos sa unang 1:4-12? Tingnan niyo mga kaibigan, sabi rito, sino man ay hindi nakakita kailanman sa Diyos. Kung tayo'y nangag-iibigan, ang Diyos ay nananahan sa atin at ang kanyang pag-ibig ay nagiging sakdal. Sabi niya ba din, no man has seen God at any time. Walang taong kailanman nakakita sa Diyos. Hindi mo nga nakikita ang Diyos, papatayin mo pa kaya? Tama. Ayun na nagiging problema, mga kaibigan. Saka paano mo mapapatay yung hindi mo nakikita? Ang ating Panginoong Jesucristo, Brother Ariel, nakita ng mga apostol, nakasama po nila sa pangangaral. Yun, nakita nila yun. At kaya nga napatay nila yun, dahil nakita nila yun, nahawakan nila yun, namasdan nila, nahipo nila, batay sa unang 1, 1 hanggang 2, na
Yung buwan sa pasimula, yung aming nakita at narinig, naming namasdan at naipon ng aming mga kamay tungkol sa salita ng buhay. Yung aming nakita at narinig, siya namin binabalita sa inyo. So, nakita nila si Kristo. Paano ngayon sasabihin nila na si Kristo yung Diyos Ama, samantalang ang Diyos Ama ay hindi naman nakikita kailanman ng sinumang tao. At hindi, paano nila mapapatay yung isang person na hindi nakikita? Hindi nila mapapatay yun. Yung supreme person, hindi nila mapapatay kasi espiritu nga eh. Hindi nakikita. Walang taong kailanman nakakita. Kung may nakakita sa Diyos, baka hindi Diyos ang napatay nila. Tao ang napatay nila dahil ang Diyos hindi nakikita eh. Oo. Ni makikita man. Tingnan mo yung bigat ng salita ni Pablo, mga kaibigan. Sa 1 Timothy chapter 6 verse 16, tingnan nyo. Na siya lamang ang walang kamatayan, nananahan sa liwanag na di malapitan, na di nakita ng sinuman tao, o makikita man. Pinigyan niya kapamigatan ito ba, Edwin? Hindi nakita ng sinuman tao, o makikita man. Imposible talaga makita ba, Edwin? No, mga kaibigan at mga kapatid. Kaya, paano sasabihin nila na ang namatay, yung Ama? Hindi nga, ang Ama nga, espiritu. At walang kailanman nakakita sa Diyos. Paano mo papatayin yung Diyos? Hindi mo nga nakita. Oo. Ang namatay, Buddy Edwin, walang iba kundi ang kanyang anak. Sinugo ng Diyos ang kanyang anak upang maging tagapagligtas. So, meron ata ritong tanong, no? Antichrist lang po ang hindi naniniwala sa Panginoong Jesucristo na Diyos. So, wala naman siyang mababasang ganun eh. Sa kabaligtad yung kanyang paniniwala, Buddy Edwin, sabi niya, ang hindi naniniwala na si Jesucristo ay hindi Diyos, Antichrist. Saan mo nabasa sa Bible yun? Wala, iba yung definition na sinasabi. Yung Antichrist, mga kaibigan, ang tumatanggi sa Ama at sa anak. Sila tinatanggihan nila yung anak eh. Ginagawa nila, Ama pa rin yun eh. Yun ang Antichrist. 2:22 of the book of 1 John. Tingnan mo ba, David? Sino ba ang Antichrist? Yung naniniwalang si Kristo tao o yung naniniwala si Kristo ay Diyos? O may basahin natin. Kaya si Kristo ay tao. Pakinggan nyo, mga kaibigan. Tingnan nyo, suriin ninyo yung Bible niyo. Total, may Bible kayo dyan. Mas maganda, basahin nila, magandang balita Biblia para maunawaan nila eh. Sabi dyan sa 1 John chapter 4 verse 1, mga minamahal, huwag kayong magsipiniwala sa bawat espiritu. Kasama na rito yung mga oneness. Kasama na rito yung mga Trinitarian, yung mga aral. No? Kundi inyong subukin ang mga espiritu kung sila'y sa Diyos. Sapagkat marami nagsilitaw na mga bulaang propeta sa sanlibutan. Ito ba, Edwin? Subukin daw mga espiritu. Anong sabi? Paano mo subukin? Sa Diyos. Dito'y nakikilala ninyo ang espiritu ng Diyos. Ito ba, Edwin? No? Dito raw, makikilala natin yung espiritu ng Diyos. Sa tuloy. Ang bawat espiritong nagpapahayag na si Jesucristo ay naparitong nasa laman ay sa Diyos. Paano yung paniniwala nila? Hindi sila naniniwala na si Jesucristo naparitong nasa laman. Sa ibang terminology doon sa magandang balita, ang sinumang hindi naniniwala na si Kristo ay naging tao, ayun ang Antikristo. Tingnan niyo mga kaibigan sa Diyos. Dito'y nakilala ninyo ang Espiritu ng Diyos. Ang bawat espiritong nagpapahayag na si Jesucristo ay naparitong nasa laman ay sa Diyos. Paano yung naniniwala na si Jesucristo ay naparitong Diyos? Sa Diyos ba yun? Ay, hindi. Ano tao sa kanila dyan? Kailangan basahin nila eh. Alam nyo, kapatid, i-analyze mo yung 1 John chapter 4 verse 2. Ano ba ang Antikristo? Yung naniniwala na si Kristo ay Diyos. Yung naniniwala na si Kristo ay tao. Kasi ito, binabasa nila yung 1 John chapter 4 verse 2. Hindi nila nauunawaan. Akala nila, buti sana ba, Edwin, kung iibahin natin, dito nakilala ninyo ang Espiritu ng Diyos, ang bawat Espiritu ng papahayag na si Jesucristo ay naparitong Diyos. Tama. Ay sa Diyos. Hindi. Tama, yun sana. Ang nakalagay, ang Espiritu ng papahayag na si Jesucristo ay naparitong nasa laman ay sa Diyos. Sa kanila, gusto nila, si Jesucristo naparitong Diyos ay sa Diyos. Mali. Ang nakalagay si Jesucristo ay naparitong nasa laman ay sa Diyos. Kayo ba, hindi ba kayo naniniwala sa Pilipos chapter 2 verse 6? Magkaroon kayo ng pag-iisip na ito na kay Kristo Jesus din naman, na siya bagamat nasaan yung Diyos, hindi niya pinangnan ang pagkapantay niya sa Diyos, kundi bagko sinubad niya ito, nagkanyong alipin nakitulad sa mga tao. Bakit nang nakitulad si Kristo sa mga tao, ayaw nila tanggapin na si Kristo tao?
Eh di sila ang Antikristo. Oo, tama yun. Kasi pinipilit nila na si Kristo ay Diyos eh. Eh, ang Diyos nga hindi natin nakikita. Ganito ba din? Kung naparito si Kristo ng Diyos, edi nakipantay siya sa Diyos. Oo. Kaya nga sabi ni Edwin, na siya, bagamat nasa yung Diyos, hindi niya pinangnang pagkapantay niya sa Diyos. Kundi pagko sinubad niya ito, nag-anyong alipin, nakitulad sa mga tao. Nakitulad ka ba, Buddy Edwin? Ay ba, kung si Kristo ay nakitulad sa mga tao, magpapakilala ba sa Diyos? Siyempre, tao din siya. Nakitulad siya. Kagaya natin, tao rin siya eh. So, kung nakitulad siya sa mga tao, magpapakilala bang Diyos si Kristo? Ngayon, kung palalabasin mo na si Kristo ay magpapakilalang Diyos, lalabas mo yun, si Kristo nakikipantay sa Diyos. Mm-hmm. Hindi, useless lang yung sinabi ni Pablo na si Kristo ay nagpakababas sa kanyang sarili na ganyong alipin. Kung yung kanyang pagka-Diyos pala, hindi niya pala ubarin. Oo, hinubad na nga yung kanyang pagka-Diyos. Pagkapantay eh. Oo. Hinubad niya ang kanyang pagkapantay sa Diyos. Saan ba sila pantay ng Diyos? Buddy Edwin, kasi nakalagay doon, siya'y nasaan yung Diyos? In the form of God. Sa ibang termino, yung form of God, yun ay image of God. Ayon sa mga according to the scholar, the image of God, yung salita na form of God, morphe sa Greek, na ang ibig sabihin ay shape, nature, or yung tawag itong image, Buddy Edwin, no? Yung nature o katangian o kalikasan, mga kaibigan, mga kapatid. Siya bagamat nasa kalikasang Diyos, hindi niya pinangnan ang pagkapantay sa Diyos. Nag-anyong alipin. Yung pagiging anyong alipin ni Kristo na nakitulad sa tao, ay natanggapin. Sino ngayon ang Antikristo? O, tanggap niyo ba na si Kristo nag-anyong alipin, nakitulad sa mga tao? Hindi nila tanggap yun kasi para sa kanila, Diyos pa rin yun. So ngayon, kung si Yesu Kristo naparitong Diyos, edi, bakit sinabi pa ni Pablo na hindi niya pinangnan ang pagkapantay niya sa Diyos? Naparito pala sa Diyos, edi pantay sila ng Diyos na naparito siya. Pero mali yun. Kasi sabi ni Kristo, my Father is greater than I. Sino ba? Paano talaga? Ang Ama ay lalong dakila kaysa sa akin. Gusto kasi nila, si Kristo pa rin yung Ama, kaya equal pa rin si Kristo, saka yung Ama. Ay lalabas, dalawa na ang Ama. Isang amang si Kristo at isang Ama na mas daila kay Kristo. Yan ang gusto nila mangyari. Lalabas sila ang Antichrist. Yung pagiging anyong alipin ni Kristo nakitulad sa mga tao, ay nila tanggapin yun. Kaya nga sabi ni John, ang espiritong hindi nagpapahayag na si Yesu Kristo'y naparitong nasa laman ay sa Diyos. Pinapahayag niyo ba si Yesu Kristo naparitong sa laman? Hindi. Pinapahayag nila si Yesu Kristo naparitong Diyos. Sila ang Antikristo. Kaya nga basahin yung maigi, yung unang 1:4-2. Sino yung Antikristo? Yung naniniwalang si Yesu Kristo ay naparitong nasa laman? O yung naniniwalang si Yesu Kristo ay naparitong Diyos? Basahin mo maigi. May Biblia ka naman dyan eh. Ayun naman yung mahirap sa kanila. Nakasulat, yung Antikristo raw, yung hindi naniniwala si Yesu Kristo ay naparitong nasa laman. Ang ginagawa nila, iniiba nila, gusto nila, turuan nila si Juan. Ang Antikristo raw, ang Antikristo raw, hindi rin naniniwala si Yesu Kristo na naparitong Diyos. Kung naparito pala si Yesu Kristo ng Diyos, namalabas ba din na tama yung mga Hudyo. Na ikipantay ka sa Diyos. Sabi ni Kristo, hindi. Ang Ama mas lalong dakila kaysa akin. Bakit? Mas dakila ba din? Bakit mas dakila yung Ama kay Kristo? Dahil si Kristo sinugo Hindi naman pwedeng mas dakila yung sinugo doon kaysa sa nagsugo sa kanya. Sa John chapter 13, verse 16. Ang alipin ay hindi dakila sa kanyang Panginoon, ni ang sinugo man ay mas dakila doon sa nagsugo sa kanya. Sa kanila, yung sinugo, yun pa rin yung nagsugo. Yun ang gusto mangyari ng mga oneness Yung sinugo, yun din ang nagsugo. Yun din ang nagsugo. Pero yung sinugo, dakila ang Ama. Paano may Buddy Edwin? Kasi sabi nila, hindi lang si Kristo ang nagsabi na ang Ama ay lalong mas dakila sa akin. Kaya Apostol Pablo, tingnan natin. Sa aklat ng unang Korinto, 11:3. Ewan ko kung binabasa ba nila yung Bible o ito, malinaw yan, Brother Algin, sa sinasabi ng Korinto. 11:3 ng unang Korinto. Datapwat ibig ko na inyong maalaman, sabi ni Pablo, na ang pangulo ng bawat lalaki ay si Kristo. At ang pangulo ng babae ang Buddy Edwin. At ang pangulo ni Kristo ay Diyos. Ito, Buddy Edwin. Sabi diyan, ang pangulo ng babae ay ang
lalaki. lalaki. Yung babae ba, Buddy Edwin, yun din ba yung lalaki? Hindi. So, dahil yung babae, hindi siya yung lalaki, kaya ang pangulo ng babae ang lalaki. Ngayon, Buddy Edwin, ang pangulo ni Kristo ang Diyos. Si Kristo ba, yun din ba ang Diyos? Hindi po, hindi. Ngayon, Dahil si Kristo, Brother Aljon, sabi ng Biblia na si Kristo, ang pangulo niya ang Diyos. Ngayon, Buddy Edwin, kung sasabihin nila na si Kristo ay Diyos, tanggapin na rin nila na yung babae, yun din ang lalaki. Oo, tama. Kasi sabi diyan, ang pangulo ng babae ay ang lalaki. Oo. So, yung iba yung babae sa lalaki. No? Ang pangulo ni Kristo, ang Diyos. Kung sinasabi nila na si Kristo at yung Diyos na kanyang pangulo ay iisa, tanggapin na rin nila na yung babae ay yun din ang lalaki. Kasi Oo, isa tama. rin pala. Oo. Ayun, di ba? Hindi sila marunong mag-analyze ng talata eh. And nagiging problema sa kanila. Pinaliwanag na nga ni Pablo, ang pangulo ng babae, ang lalaki. Ang babae, hindi siya yung lalaki. At ang pangulo ng lalaki ay si Kristo. Si Kristo, hindi rin siya yung lalaki. Mm-hmm. At ang pangulo ni Kristo ay ang Diyos. May nangungulo kay Kristo, ang Diyos eh. Mm-hmm. Eh kung si Kristo na pala yung Diyos, eh di hindi na siya pangunguluhan. Dapat hindi na sinabi ni Pablo dyan na may pangulo ang Kristo. Eh ang mangyayari yun. At kung sasabihin nila ang pangulo ni Kristo ay ang pangulo ni Kristo ay ang Diyos at ang Kristo na yun din ang Diyos, tanggapin na rin nila na yung babae, yun na rin ang lalaki. Oo. Eh na nagiging problema. Pero hindi nila matanggap Hindi yan. na matatanggap yun kasi hindi naman sila marunong mag-analyze ng talata eh. Oo. Pag binasa nila yon, pag sinabing Kristo, yun na ang Diyos, walang pangulo. Eh, kung hindi kanina 11:3 of the book of 1 Corinthians na ang pangulo ng babae, lalaki. Eh, parang tatanggapin nila yung babae, yun din ang lalaki. Walang pangulo sa kanila. Yun ang lalabas, mga kaibigan, mga kapatid. So, yan ang tamang pagpapaliwanag, hindi magulo. Oo. Na pag tinanggap mo na si Kristo, yun din ang Diyos na nagsuko sa Kanya, eh tanggapin mo na rin yung babae, yun din ang lalaki. So, meron pa siyang tanong. Now, unto the King, eternal, immortal, and invisible, the only wise God, and honor and glory and ever in amen. Eh, tingnan natin yung iba, hindi natin makita yung ramaba eh. So, sabi niya, ngayon, sa haring walang kamatayan, walang kamatayan, hindi nakikita sa isa. So, inilibay nga, tinagalog niya lang yung 1 Timothy chapter 6, verse 16. Kaya, ang problema ba ni Edwin, pagka hindi nila i-analyze ang talata, yun talaga ang nagiging problema sa kanila, magiging dilema sa kanila yon na akalain mo, hindi na naman sinabi ni Kristo, ni Pablo, ang pangulo ng babae ay ang lalaki. At ang pangulo ng lalaki ay si Kristo. At ang pangulo ni Kristo ay Diyos. Yung babae, hindi siya yung lalaki. Si Kristo, hindi siya yung Diyos. Kung sasabihin nila si Kristo, yun din ang Diyos, tanggapin na rin nila na yung babae, yun din ang lalaki. Di ba? Yun ang tamang analyze, mga kaibigan, mga kapatid, na ginagawa nila, parang nire-reject nila yung ama eh. Tingnan nyo, pati Edwin, no? Lagi nababanggit ng mga apostol, yung ama. Pakinggan nyo sa 2:1 at ang versikulo po ay 9. Ito ba ni Edwin, sa kanila yung anak dito, ama pa rin. Tingnan mo, sa 2:1, 1 at ang versikulo ay 9. Ang sino mang nagpapatuloy at hindi nananahan sa aral ni Kristo ay hindi kinaroroonan ng Diyos. Ang nananahan sa aral ay kinaroroonan ng Ama. At gayon din ng anak sa kanila. Wala na yung anak na to. Ama rin to. Ama na rin eh. Ito mangyayari yan, mga kaibigan. Yung sa 2 John chapter 1 verse 9, ang nagpapatuloy na nananahan sa aral ni Kristo, kinaroroonan ng Diyos. Ang nananahan sa aral, kinaroroonan ng Ama. Gayon din ng anak. Hindi nila tinatanggap yung anak. Kasi sa kanila, yung anak, yun din yung Ama. So, but Edwin, halimbawa, pagka hindi ko ba tinatanggap ang anak, antikristo ba ako? Hindi. Hindi ko tinatanggap yung anak. Antikristo ang labas dyan. Yun, magiging antikristo ko yun. Kasi yung anak, yun ang Kristo eh. Oo, yun ang Kristo. Yan ang sino na nagpapayag na napalito sa laman eh. Kaya yung aral nila, sino ba doon? Si Wilmon, Sabello, Nieve. Kaya yung aral ng Juanes, delikado eh. Oo. Bakit?
Tinatanggi nila yung anak eh. Malinaw naman ba din? Kahit sa unang 1:1:3, tingnan nyo. Yung aming nakita at narinig, siya namin pinabalita sa inyo, upang kayo naman ay magkaroon ng pakikisama sa amin. Oo, tayo ay may pakikisama sa Ama at sa Kanyang anak na si Jesucristo. Pag sinamahan mo pala yung mga apostol, may pakikisama ka sa Ama at may pakikisama ka sa anak na si Jesucristo. Ngayon, mga kaibigan, sino ba ang magdadala ng mga tao sa Ama? Eh, di ba yung Kanyang anak? Oo. Yun ang magdadala ng mga tao doon sa Ama. Eh, paano ka mapaparoon sa Ama? Sabi ni Kristo, sa pamamagitan niya. Oo. Niya, akong daan, ang katotohanan na buhay, sino man ay hindi makaparoon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Kalain mo ba di Edwin, yung taga-pamagitan sa Ama, tinanggal nila. Gusto nila shortcut. Doon agad sila sa Ama. Eh, paano yung mga kaibigan? Yung sinugo nga, hindi nyo tanggap eh. Lalo na nagsugo sa kanya. Di ba? Yung taga-pamagitan ba di Edwin, yun ang sinugo. Ama? Oo. So yung Ama, yun ang nagsuko. Eh kung si Jesucristo ang Ama, sino na ngayon ang tagapamagitan doon sa ano? Ayun, Diyos? naging problema. Kasi sa 1 Timothy 2:5, malinaw naman, may isang Diyos, may isang tagapamagitan at sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus. Sa kanila, Diyos pa rin yun. Oo. Ang Diyos na si Kristo Jesus, ewan ko kung anti-Pablo ba sila o Si anti-Kristo Kristo na Diyos, siya ang tagapamagitan din sa Diyos. Eh, parang malabo ata, Brother Aljo na. Kasi nga, si Kristo na nga ang Diyos eh. Ang sabi ng Biblia, si Kristong tao, siya ang namamagitan sa Diyos. Kaya kung si Kristo gagawin mong Diyos, Diyos siya, namamagitan pa rin siya sa Diyos. Eh kung Diyos siya, Buddy Edwin, sa mga katuwid, sila ay equal. Bakit Oo. mamamagitan pa ako sa'yo kung parehas tayong Diyos? Kasi Oo. naman dumiretso na sa akin yung mga tao. Magiging, dapat kung nasabihin nila kung Diyos yung anak, equal. Co-power, co-equal. Eh kung ako lang pala mismo ang Diyos, eh parang tatanggapin na rin nila Diyos, yung salitang Diyos, anak. Yun ang mangyayari nun eh. Diba? Yung Diyos ay anak, yun din ang ginawa rin Diyos, anak, binaligtad lang. Yung anak ay Diyos, at yung Diyos, anak. Diba, binaligtad lang yung Diyos, anak, saka yung anak ay Diyos. Naniniwala sila na yung anak ay Diyos eh. Eh, nagiging problema sa kanila. Naniniwala sila yung anak ay Diyos. Tanong ba, di Edwin? Yung anak ba na ipinanganak ni Maria, Diyos ba yun? Tao yun. Ayun, maigi, basahin natin. Galatia 4:4. Yung pinanganak ni Maria, anak ng Diyos ang tawag dun eh. Painggan nyo sa Galatia 4:4. Sa kanila, ito, ama pa rin to. Ang Ipinanganak ang Ama. Ayun sa kanila. 4:4 ng Galatia. Datapwat nang dumating ang kapanahunan, ay sinugo ng Diyos ang kanyang anak. O, sinugo rin ng Diyos yung kanyang anak. Ano nangyari? Na ipinanganak ng isang babae, na ipinanganak sa ilalim ng kautusan. Sino ang pinanganak ba ni Edwin? Yung Diyos na nagsugo o yung anak na kanyang sinugo? Yung anak ang kanyang sinugo. Yun ang ipinanganak. Ayun. Eh bakit sabi nila yun daw yung ama? Hindi pwede ipanganak ang Ama eh. Kung ipinanganak ang Ama eh, Yan ang magiging problema kasi ang gumawa ng lahat ng bagay, yung ama. Oo. Sino ba ang lumalang kay Maria? ang Diyos. Walang iba kundi yung ama, na Diyos Ama sa Malakay chapter 2 verse 10. Wala baga tayong lahat na isang ama, di baga isang Diyos lumalang sa atin. So yung lumalang kay Maria, yung ama. Tapos lang nangyari, pinanganak ni Maria yung ama. Sino ba nauna sa kanilang dalawa? Ba Edwin? Para Parang nakakalitin. ang lalabas yan eh, nauna pa si Maria eh. Ayun. Kasi ang Diyos eh, ipinanganak ni Maria eh. Pero ngayon, kung pag-aralan natin, ang Diyos, siya ang lumalang sa lahat ng bagay. Eh, kung makakontra-kontra yung sinasabi nila na ang Diyos ipinanganak eh. Yun ang magiging problema Oo. ba Edwin? Kasi nga, ang lahat ng bagay ginawa ng Diyos, maging si Maria ang Diyos ang gumawa eh. Oo, lahat ng Naniniwala bagay. rin nila yun eh. Naniniwala rin sila lumalang kay Maria, ang Diyos din eh. Yung ama eh. Tapos sasabihin nila yung Diyos na lumalang kay Maria, ipapanganak ni Maria. Aba, parang kakaiba ata yung mga Wala sa kaibigan Biblia yun, yung at mga sinasabi kapatid. nila. Yung pinanganak ni Maria, yung anak ng Diyos. Mhm. Yun yung katawang inihanda. Isang katawan ang inihanda. Yun ang pinanganak ni Maria. Mga kaibigan, bakit? Eh, pinanganak sa laman yun eh. Galing yun sa binhi ni David na ipinanganak ni Maria, mga kaibigan, mga kapatid.
no? Nakibahagi sa laman at dugo. Nung nakibahagi yung sa laman at dugo, Buddy Edwin, yung pinanganak ni Maria. Oo. Hindi yung ama yung, kasi ang paniniwala ni Obensa na, yung ama raw, Buddy Edwin, si Kristo raw, wala raw literal na ama. Papayag ka ba raw, Buddy Edwin, na si Kristo walang literal na ama? Ang sinabi ni Kristo na ama ko, ang dumalangin sa Panginoon, ano ba yun? At least na ang Panginoong Kristo, ang sabi niya sa Mateo 6:9, Ama. Siya nanalangit ba? Sabi niya, Ama. Ama namin, nasa langit ka, sambahin nawa ang pangalan mo. Sabi niyo, wala raw literal na ama dahil si Kristo raw mismo ang ama. Parang ginawa natin na artista yung ang Panginoong Kristo. Oo. Sinabi niya. Kung si Kristo, kung walang literal na ama at si Kristo yung ama, di walang anak. Tama. Yung sa pagkaunawa nila. Yun ang mangyayari. Kung si Kristo yung ama, dahil walang literal na ama, so kung si Kristo yung ama, walang anak. Kasi ama nga si Kristo eh. Sino ang anak niya? Mawawala yung identity ng anak. Yun ang magiging problema, mga kaibigan, mga kapatid. Siyempre, maiipit sila doon, yun nagiging problema. So, wala na atang tanong yung mga siguro naggalit na sa atin yung mga viewers natin. So, mali yung aral ng patriarchalism, mga kapatid, na tinuturo ni Ventilador, na ang amang namatay. Hindi po namatay yung ama, mga kaibigan at mga kapatid. Ang namatay ay walang iba kundi ang kanyang anak. Kaya na lamang pag-ibig ng Diyos sa liputan, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Malinaw naman yun eh. Kahit grade 1 pabasahin mo yun, kahit kinder eh. Pag nabasa nila yun eh, may nagbigay. Yung sinabi na sapagkat kaya na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan, ibinigay niya ang kanyang bugtong Na anak. Ibig sabihin, kapag mayroong nagbigay, may nagbigay, may ibinigay. Tama, yun. Mga kaibigan. Huwag natin yung kaibigan ipilit na ang nagbigay, yun din ang nagbigay. Ayun nangyari. Ipilit. Bawa yung nagbigay. Binigay niya yung kanyang anak. Siya rin pala yung kanyang anak. Bakit binigay niya pa? Siya rin pala yun. Mali na yun? Paniniwala. Maling analysis yun. Maling paniniwala. Ano kasi nagbigay? Hindi nila, kaya nga marami nga silang sasagasaan na talata. Dahil yun ang paniniwala nila, yun ang sinaksak sa isipan nila, yun ang isinaksak sa puso't isipan nila at kaluluwa. Kasi ang kaluluwa kasi Buddy Edwin, ito ang dadayain. Kaya pag ang kaluluwa nadaya, problema na yun. Mga kaibigan at mga kapatid. Hirap sila makawala dyan. Hindi nila tatanggapin yan kasi ang kanilang absolute, yung pastor nila, hindi yung Bible. Sa atin mga kaibigan, ang absolute natin, Bible. Kaya kung ano sinasabi ng Bible, ito ang ating paniwalaan. Ito yung ating tindigan, mga kaibigan at mga kapatid. Halimbawa, sinabi nila, ang turo ng pastor nila, ang ama nagkatawang tao. Tanungin mo, pastor, saan mababasa yun, na ama nagkatawang tao? Kasi baka mamaya, tanungin kami, saan mababasa sa Biblia, kayo ituturo namin. Mahirap yung brother. Yung sinasabi mo na, saan mababasa yun? Magagalit na, yung iba, nagagalit eh. Ayaw nila nasusulat. Sa tawag nila sa atin, boy letra por letra. Makakabasa ka ba nung walang letra? Ayun ang nagiging problema. Saka mga kaibigan, nagsasalita. So, mayroon tayong batayan. Maganda mga kaibigan at mga kapatid, meron lang dapat tayo maging open-minded. Kagaya ng mga Berean sa 17:11 of the book of Acts. Pakinggan yung mga kaibigan at mga kapatid. Sabi rito, ngayon lalong naging mararangal ang mga ito kaysa mga taga-Thessalonica sapagkat tinanggap nila ang salita ng buong pagsisikap at sinisiyasat araw-araw ang mga kasulatan kung tunay nga ang mga bagay na ito. Yung pinapangaral natin mga Buddy Edwin may mga talata kung tunay nga ang mga bagay nito. Ang problema nga Buddy Edwin, nangangaral tayo na mayroong talata, tayo pa pararatangan na Antikristo. Samantalang sila, pag ibalik mo sa kanila, ang Diyos daw ay namatay, saan yung tao? Yun Buddy Edwin, progressive idea na naman yun. No? Bago na naman yung terminology. Para lang palabasin nila ang Diyos ay namatay, kailangan ang Diyos namatay, saan yung tao? Nagiging problema. Lalabas Buddy Edwin, may anyong tao ang Diyos. Espiritu ang Diyos Walang laman at buto, mga kaibigan at mga kapatid. So, merong anak, Buddy Edwin, maliwanag yan sa ating paniniwala at yun ang aral ng mga apostol.
Hindi magulo ang aral ng mga apostol na yung ama, yun din ang anak. Hindi. Merong anak, mga kaibigan. Kaya pag tinanggihan mo yung anak, lalabag talaga na ikaw ay antikristo. Sabi doon, sino ang sinungaling, kundi ang tumatanggi na si Jesus siyang Kristo. Ito ang antikristo sa makatuwid, ang tumatanggi sa ama at sa anak. Paano, Brother Arjun? Tumatanggi tayo kay Kristo. Sinasabi na si Kristo ang ama. Hindi magiging dalawa yung ama. Kung si Kristo yung ama, magiging dalawa yung ama. Isang Kristong ama at yung isang ama na nasa langit na kanyang pinakikilala na iisang Diyos na tunay. Yun magiging problema. At lalabas, magiging sinungaling si Kristo sa John chapter 20 verse 17 na sabi niya kay Maria, sabihin mo sa aking mga kapatid, sabihin mo sa kanila, aakyat ako sa aking ama, ama na pala siya, aakyat pa siya sa ama, aakyat ako sa aking Diyos, inyong Diyos. So, kung si Kristo ay anak, aakyat doon sa ama, bilang anak ng Diyos, balibin. Kasi doon siya galing eh. Siya nang galing sa Diyos din paroroon. No? So, yun po mga kaibigan, maliwanag yun. Gaya pa yung ng iba na wala raw literal na ama si Kristo. Kung si Kristo walang literal na ama, lumalabas, niloko tayo ni Kristo. Sabi ni Kristo, tumawag tayo sa ama eh. Oo. Sabi niya, ang inyong ama, aking ama eh. Yung inyong Diyos, aking Diyos eh. Di, Buddy Edwin, nagsisinungaling ba si Kristo na siya'y may Diyos? O tingnan natin, mga talata, Buddy Edwin. Naniniwala ba ang mga apostol na si Kristo ay may Diyos? O tingnan natin. Baka sabihin nila, wala Diyos si Kristo eh. Ikalawang Korinto, si Pablo muna. Pagkatapos, basahin natin kay Pedro kung naniniwala siya na si Kristo mayroong ama. Sa 2 Corinthians 1:3, purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Kristo, ang Ama ng mga kaawaan at Diyos ng buong kalooban. Sa 2 Corinthians 1:3, sabi ni Pablo, purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Kristo. But anyway, ito rin ba ang paniniwala ni Apostol Pedro na si Yesu Kristo ay may Diyos at Ama rin na kagaya ng sinasabi ni Pablo? Tignan niyo mga kaibigan, sa unang Pedro, tignan niyo po, sa unang Pedro 1 at ang versikulo ay 3, purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Kristo. Pati si Pedro na iniwala. Nang sinabi ni Pablo doon sa ikalawang Korinto, purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Kristo. Sabi ni Pedro sa unang Pedro 1:3, purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Kristo. So yung paniniwala ni Pablo, Brother Edwin, hindi sila magkakalaban. hindi salungat doon sa sinabi ni Pedro. Oo. Kasi isang diwa sila, isang paniniwala sila, isang aral sila, at yun din naman ang turo at aral natin. Yun ang pahayag ng banal na kasulatan na hindi po magkakontra-kontra po ang mga apostol. Kailangan magkaisa sila sa aral ng ating Panginoong Jesucristo. Kasi madali lang naman nila atakihin na mali tayo eh. Pero kung i-analyze mo ang aral nila, napakaraming mali. Maraming kontrahan ang kanilang sinasabi, mga kaibigan. Kaya magandang gabi. So, babati natin si Pastor James Istumago, yung ating kaibigan. Pastor, good evening po. Good evening po. Yung ating kaibigan Pastor, sabi niya, Buddy Ariel, si Kristo nalagyanan ng Diyos. Parang mas tama pa yun. Kasi sabi ni Pablo sa ikalawang Korinto 5:19, God was in Christ. Ang Diyos ay na kay Kristo. Yung Diyos na kay Kristo, yun ang Pangulo ni Kristo. Mga kaibigan at mga kapatid. God was in Christ. Yun ang tunay na Diyos. Kaya nga sa 1 John chapter 5 verse 20, ang tunay na Diyos ay nasa kanyang anak na si Kristo. Bakit yung tunay na Diyos ay nasa kanyang anak, Buddy Edwin? Para makilala yung tunay na Diyos sa pamamagitan ng mga gawa na ginagawa ng anak, mga kaibigan. Sabihin, ang Diyos ay gumagawa ng tanda at kababalagan sa pamamagitan mo. Siguro, Buddy Edwin, dahil masama ang panahon ay pang-samantala, siguro magpaalam tayo, meron pa tayong part 2 this coming second week. So, bigyan natin pagkakataon sa Buddy Edwin upang po siya po ay makapagsalita sa ulit pananalita. Po mga kaibigan, maraming pong salamat sa inyong pagsusubaybay sa programa ng Apostolic
Back to the Bible. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you very much to all our viewers and to all our friends in Facebook and our sa ating mga kaibigan dyan, mga pastor, especially to our ating kaibigan si Pastor Jimmy Estumaco. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon yun dahil pinapatri natin ang kanyang asawa, no? Sa ating Dorna at hindi na kanyang magagawa dyan si Padre. Pagpalain kayo ng ating Panginoon Diyos, lobin ng Diyos, tayo ay kita. God bless you.